Alam ko yung Seventh-day Adventist Church, #1 advocate yan sa anti-illegal drugs. Kaya I consider this crowd as my allies. Kayo alam ko. Dahil ayaw na ayaw talaga yung drugs. Ako, hindi sa binubula ko kayo. Hindi sa binubula ko kayo. In my 32 years na pagkapulis, hindi ko ma-recall ni minsan na meron akong, correct me if I'm wrong, pero as far as my memory serves me right, wala akong ma-recall na meron ako na engkwentrong kriminal o kaya drug pusher na sabadista, ng 70 Adventist. Hindi ko kayo binibula, ha? Pero wala. Grabe siguro disiplina ng church ninyo, no? Napakagaling. Napakagaling ng upbringing ninyo. At alam mo yung pinaka-number 1 ko na police na drug buster, na talagang pinili ko yan, dinala ko doon para trabahuin yung pinakamalaking problema sa buong Pilipinas, si Major Jobe Espinido, miyembro ng church ninyo. Kaya nung, alam nyo yung nasa Senate, nakita nyo umiyak ako. Kung nakita nyo yung Senate hearing, umiyak ako dahil sabi sa akin ni Senator Suberi, taga dito rin si Suberi, di ba? Senator Suberi. Sabi niya sa akin, General, ano bang tingin mo ngayon na wala ka na palang wala ka na palang maasahang tauhan mo? Para bang ikaw lang against the world? Buong problema kasi. Sabi ko nga, di ba nagsabi yung drug lord na hinuli namin doon sa Abu Dhabi, si Kerwin Espinosa, nagsabi na yan si Jobe Espinido, tumatanggap yan ng pera sa amin. Marami na kami pera na ibigay dyan. Sabi ko, itong tao na ito, si Espinido, hinanpik ko ito. Kinuha ko ito from Davao, nilagay ko doon para kasi pinagkatiwalaan ko. Tapos, ganun lang rin pala, tatanggap rin pala ng pera. So parang, kaya ako naiyak. Sabi ko, ganun pala. Umiyak ako sa sama ng loob. Pero, kinagabihan noon, hindi ako basta-bastang naniniwala eh. Pinuntahan ko si Kerwin Espinosa, doon sa kulungan niya, doon sa Pidig. Sabi ko, Kerwin, you consider me as your father. Huwag ka na mag-isip na iba. Ayos tayo, mag-usap tayo. Kalimutan mong drug lord ka, kalimutan mong pulis ako. You consider me as your father. Magsabi ka sa akin ng totoo, kung anong totoo. Anong sabi sa akin ni Kerwin Espinosa? Sir, sa totoo lang, sir, sa galit ko lang kay Espinido dahil namatay yung father ko, kaya ako nasabi yun na tumatanggap siya ng pera. Sa totoo lang, hindi talaga yan makurap-kurap yung tao na yan. That's coming from the mouth of the drug lord. Siya mismo nagsabi. Sabi ko, totoo yan. Hindi mo makurap yan. Dahil sabi, anong masabi mo? Sir, ito sir, oh, magtitix ako kay Espinido. Sir, baka wala kang pera dyan, padalhan kita ng 300,000. Titix ko si Espinido noong nasa kuwan pa kami, pareho pa silang nandun sa area, sa Leyte. Alam mong sagot ni Espinido, sir, ito. Puro mga words sa Biblia, yung mga quotation sa Biblia ba? Puro Biblia. Wala talaga, sir. Hindi ko yan makurap-kurap. Inuupiran ko ng pera. Ang sagot sa akin, puro mga verses sa Biblia. Kaya hindi mo kayang kurapin. So sabi ko, mabuti naman, kilaro mo sa akin dahil kala ko wala na akong kakampi. So yun po yung mga experience ko sa droga. Kaya ito ngayon, itong pagtakbo ko, hihingi ako ng suporta sa inyo. Alam kong kayo'y mga number, huwag nyo isipin humingi ako ng buto, ha? Hindi. Suporta hiningi ko sa inyo, kunti lang. Kasi pag mag-uusap kami ni Presidente, sabi ni Presidente, Bato, paano natin masulbad itong problema sa droga? Ang titigas ng ulo ng Pilipino.